Isang magandang araw mga legit Dabarkads. Muli na naman tayo nagbabalik at tayo po ay magbibigay ng latest updates patungkol sa mga issue na nagkalat ngayon sa social media kung saan kiniklaim ng Tape Incorporated or ng fake bulaga na sila daw ang number 1 sa Visayas at Mindanao. Ito palang dahilan kaya nila ikinakalat ito. Ang lahat ng yan. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Pinoy Celebrity Updates, abay mag-subscribe ka na. Huwag niyo nang kalimutan mag-like, mag-share at isubscribe mo na rin ang channel na ito para sa araw-araw na updates. Of course, bago tayo magsimula ay nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng mga legit viewers po natin, legit Dabarkads, ang mga TVJ defenders, ang mga vloggers na talaga naman lagi pong nakasubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ngayon pag-usapan natin ito dahil ang NUTAM rating or AGB Nielsen po ay naglabas na ng kanilang top 10 TV programs ratings August 8, 2023 overnight data kung saan nangunguna ang Abot Kami ang Pangarap. Pasok po sa top 10 ang EAT. Pare-parehas po sila. And then, nung August 12 po, number 1 pa rin ang Abot Kamay ang Pangarap. And of course, sa EAT ay number 10. Kumbaga parang talagang lagi siyang pumapasok sa top 10. So, hindi naman natin, syempre po, kaya po number 1 lagi ang mga programa ng GMA. Dahil sila lang naman po yung merong malakas na signal. Na kumbaga, established na po yan eh. Pero pag dumating na po yung punto na naayos na lumakas na rin yung mga signals po ng TV5. Syempre on the process pa lang kasi hindi naman ina-expect ni Mr. Manny B. Pangilinan na darating siya sa punto na kailangan magpalakas pa po siya ng kanyang yung signal niya para maabot ang lahat ng kabahayan. Kasi po ang rating, TV rating, may different kinds po yan kung paano kumukuha ng TV rating. Para lang po maunawaan natin, una, pwede pong tatawagan sa telepono, yung dati pong process kasi tinatawagan po yan, parang interview portion sa mga kabahayan at nila na interview sila kung ano yung pinapanood nila sa tanghali, kung ano sa hapon, ganun yung process. Meron din proseso na naglalagay sila ng mga parang gadgets, may gadgets na ilalagay dun sa bahay na yon para po ma-monitor kung ano ang pinanonood nitong bahay. Pero yun po, medyo may meron pong may loopholes doon eh. Hindi talaga accurate. At ngayon, meron din po na parang sa mga, dahil medyo tumaas-taas na rin at talagang na-upgrade na ang NUTAM ngayon, AGB Nielsen, nakukuha na rin nila ito through the use of the technology at nalalaman nila kung sino ba talaga yung mga nangunguna. At gaano nga ba ka-importante ang TV rating para sa lahat. Kasi po, sa TV rating po, doon po mache-check ng lahat ng mga advertisers kung kanino sila mag-place ng kanilang mga ads. At alam po natin na medyo may kamahalan at milyon po ang pinag-uusapan when it comes to payment and placement of ads. Kaya nga talagang ang halos karamihan po sa mga programa, kiniklaim po nila lagi na sila ang number 1 kasi nga kailangan nilang pabanguhin yung kanilang programa sa iba pang mga programa dahil syempre competition po yan eh. So naipakita na rin natin sa inyo yung data kung paano po sila nagbabayad. Meron pong different kinds of ad, may 3 seconds ad, 1 minute second ads, meron din pong bumper. Yung mga bumper po, yun yung mga ads na nakikita natin during the program. Kung nanonood po kayo ng EAT, meron pong mga lumalabas po doon na mga ads nila. Bumper po ang tawag doon. Pero yung mga 3 minutes ads, yun mas malaki po yun. 1 minute ads, medyo mas malaki yung 3 minutes. So, ganun po yung klase ng pagbabayad nila doon po sa mga advertisers na pumapasok. At doon po kinukuha ng lahat ng mga noontime program or any program sa television, sa free TV, kung yung mga binabayad nila sa kanilang mga staff and crew, sa mga talent, sa lahat po ng mga ginagastos, production staff. So, ganun po nila, doon po nila hinuhugot lahat yon. Ngayon, kaya po talagang ito yung isa sa mga kadahilanan. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yun po ang isa sa mga source of income ng lahat ng mga show. Hindi man yan noon time, hindi man yan or prime time man yan o ano pa mang programa yan. Doon po lahat hinuhugot ang kanilang ginagastos. So, dahil po doon, kailangan po nilang pabanguhin yung kanilang programa. Katulad ng pinapalabas ng Tape Incorporated ngayon na sila daw po ay malakas sa Luzon ay sa Visayas tsaka sa Mindanao.
Mindanao. Parang pinapalabas nila na ang EAT malakas lang po sa Luzon, 'di ba? Pero kung panonoorin niyo po siya sa mga social media, panalo po talaga. Doon po talaga tayo, kung doon tayo babase, talagang panalo. At dollar po ang kinikita ng EAT when it comes to social media. Hindi ko lang alam po sa mga, ang alam ko sa mga local advertisement or advertisers, ang kanila pong bayaran dyan is peso. Pero pag sa mga social media, dollar po yan. So, ibig sabihin, pag kinambine mo yan, talagang malaki ang kinikita ng EAT. Pero hindi lang matanggap ng marami yung sinasabi at pinapalabas po ng Tape Incorporated or yung generic Bulaga or fake Bulaga na sila daw po ang number 1 sa Visayas at Mindanao. Samantalang marami po tayong mga kababayan ang talaga namang nakatutok, talagang kumbaga hindi natin matanggap yun yung sinasabi nilang ganun. Pero overall top 10, hindi sila pumapasok kasi kung sinasabi nilang yung dalawang lugar na yun, number 1 sila, mataas ang rating nila dun, bakit hindi po sila pumapasok sa top 10? Ano yun? Ibig sabihin, may something wrong. So, ginagawa nila yun para po hindi sila iwanan ng mga advertisers. Kasi kung hindi na sila malakas sa Luzon, tapos hindi pa nila paiingayin yung kanilang programa sa Luzon, ay sa Visayas at Mindanao, mas lalo pong mauubusan sila ng mga advertisers na magpe-place ng mga ads dun po sa kanilang programa. Kung ngayon nga, halos tinatapos na lang po ng lahat ng mga nakapag-advance payment sa Tape Incorporated yung kanilang mga ads, kaya nga may Bingo Plus doon, may mga ads po ang EAT na meron din doon kasi nakapag-advance payment na Pero after this year 2024 December, tapos na po, hindi na po sila or kailangan ng humanap ng panibagong mga advertisers ang Tape para po muling i-era nila yung kanilang programa. Ganun po ang kalakaran ngayon. So, para po talagang umingay po kayo, hindi kayo iwanan ng mga advertisers, yung mga taong pwedeng, yung mga businessman na magbabayad sa inyo para i-place yung kanilang mga ads, kailangan nyo gumawa ng marketing strategy or gimmick para po kayo po ay makilala at dumami pa po yung advertisers. So, kung mapapansin niyo, mayroong pagkakataon na sinabi po ng ilan sa mga kolumnista na mag-e-end na nga itong tape, yung generic Bulaga or fake Bulaga. And then, agad-agad po nila yon talagang tinanggi kasi nga po, ang nagiging tendency po nun, nilalayasan sila ng mga advertisers. May pangyayari pa na parang sinugod sila ng mga advertisers para po humingi ng refund, hindi para magbayad. So, yun po yung ilan sa mga kadahilanan na yan. Kaya hindi tayo naniniwala na number 1 sila sa Visayas at Mindanao. Gawa-gawa lang nila yun. So, dahil dyan, magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating update. Sabi ni Lucracia 1452, asa na yung mga utak nyo? Kadami nyo ayaw mag-isip, kundi gumaya talagang maawa naman kayo sa sarili nyo. Alam niyo, totoo po yan. Kasi ngayon, bali, naghahanap sila ng mga panibago nilang mga empleyado. Kasi nga parang hindi sapat yung mga empleyado nila para makaisip ng panibago. Pero alam niyo, kung kahit po gaano karami ng empleyado mo, kung talagang hindi sa'yo yung programa, hindi pa rin, wala pa rin talagang susuport Sabi ni Kenneth Marave 567-5615, ayaw nyo matawag ng fake Bulaga, pero wala naman kayo sariling segment na matatawag nyo na kayo ang nagpasikat. Ay true, gusto ko tong comment na to. Wala talaga silang pinasikat, kundi lahat ginaya nila. Sabi ni Sunny Tordesillas 2408, problema kasi ng tape, ayaw bitawan yung Eat Bulaga name. Kasamihan nga, got Eat Bulaga, gamit nyo kasabay o kasunod na sasabihin ng TBJ pa rin. Kaya bitawan na yung Eat Bulaga name. Tama. Kasi imbis na nagiging blessing sa kanila yun, parang nagiging sumpa no? So, the moment na binanggit ng mga viewers po ang Eat Bulaga, lagi pong na-incorporate lagi ang TBJ. Kaya talagang hindi sila lulubayan. Agustin Castro also said, desperado ang Cheat Bulaga. Ibalik nyo na kasi kung sinong gumawa at nagpasikat sa titulong yan. Kasi ang daming nalilito, di ba, Yorme? Ayun. So, napapanood siguro ni Mr. Agustin Castro yung mga pangyayari kay Yorme, no? Sa kalsada kung saan kapag po sila ay nag-ambush na mga bibigyan ng papremyo, hindi maiiwasan. Nasa ang TBJ pa rin ang naaalala. So, hindi sila nagsasawa doon. Kaya nga, di ba may mga pangyayari na parang
inaalis na lang nila yung mic para lang po talaga hindi sila mapahiya. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment lang kayo sa comment section. And please, kung hindi pa ka nakasubscribe sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Until next vlog, God bless everyone.